Mga ka-electrical, no? So ito yung ginagawa kong setup, no? So yan, available ngayon yan, no? Meron tayong stock tatlo. So pakita ko sa inyo kung yung paano function niya, no? Sa ngayon, meron akong isang tinetesting. So isama ko kayo sa labas dito. So ito yung load niya, no? Ilaw tsaka isang electric pan, no? So nasa ano natin yan, 30 watts yan. Pag pinatay mo ang ilaw ay 20 watts. So 20 watts sa pan, then 10 watts sa ilaw. So kanyang kaliwanag yan, no? Kahit umaga. Ayan. Then ito yung setup na tinetesting ko. Ayan. So ito yung ino-order sa akin ng mga kliyente ko, no? So mura lang yan. Kung gusto nyo malaman, so PM lang kayo. Then ito yung setup nga natin, no? So meron siyang breaker na DC dalawa. Simple lang ang pag-install nito. Itong isa ay para sa solar panel, then para sa battery. So positive negative lang ang connection yan. So para di kayo malito, tingnan nyo yung kulay doon. So yung red is positive, then black is negative. Pagdating sa battery, ganun din. Red is positive, then black is negative. So siyempre kailangan parehas dito yan. So meron protection tong setup natin na battery, para sa battery, no, yung para hindi siya madiskarga, no. Mayroon siyang low voltage disconnect, kung saan ito yung kumukontrol kay relay, then si relay kinokontrol sa inverter. Kapag na-reach niya yung low voltage ng battery, halimbawa is 12.2, so i-shutdown niya si relay, then papatay niya si inverter. So hindi madidiskarga yung mismong battery niya o maiiwasang masira kagad. Okay. Then itong inverter natin, so 1000 watts nga yan. So 1000 watts is peak, yung pinaka surge niya, yung saglit, no. Then ang running continuous ito is 500 watts lang, no. Then meron din siyang power button yan, off and on. Then meron ding USB diyan, pwede mag-charge ng cellphone. Then meron tayo ng outlet diyan, no, extension, ginawa ko na yan. So sasaksak mo na dito yung mga appliances mo na 220 volts. So hanggang 70 watts na load lang ito, dahil siguradong yung battery nyo ay madaling malolobat pag tinaasan nyo pa na sasaksakan na appliances. So ito yung mismong ayan, load nya sa ngayon, no. Ayan. Then yung battery monitoring nya, ayan, 12.7. so goods pa yan, kasi kapag 12.2 na, meaning 60% na lang yung battery mo, mag shutdown na yan. So ang lead acid ay 50% lang pwedeng gamitin para hindi madiskarga at hindi masira kagad yung battery mo. So yung solar charge controller natin yan, PWM. So goods na goods yan, nagcha-charge siya, no. So yun, yan ang setup natin, no. So PM lang kung gusto nyo. So thank you, God bless.